Hindi na rin ito nagbanggit ng kahit ano tungkol sa relasyon nila at ang hangganan niyon. In short, he stopped being a jerk. Pero hayun na naman, hindi niya alam kung kailan ba ito uuwi, kung makakauwi ba ito bago siya umalis. 4 na araw na lamang at matatapos na ang 1 linggo niya roon at hindi maaaring madelay ang pagluwas niya. Bukod sa nakatakda na ang selebrasyon para sa kanya, ay naghihintay na rin sa kanya ang mga kagrupo niya. Ang kuya niya ay alam niya naghihintay na rin sa kanya. Excited na rin siyang maipromote ng reality show na iyon. Gusto sana niyang makapag-usap sila ni Mark sa kung ano ang magiging sistema nila. Hindi siya papayag na ganun na lamang sila. Fling. No way. She had found someone she was sure she could get along with. The man might be a little rough on the edges, but he was alright. But he was nowhere to be found. Kailangan lang niyang maghintay sa pagdating nito. Sana lang ay dumating na kaagad ito. Nag-aalala na siya. Mahirap dahil sa pagbalik niya ay marami siyang kailangang asikasuhin at ayaw niyang maisip nitong huling prioridad niya ito. Lumipas sa maghapon na wala pa rin ito. Mabuti na lamang at hindi siya nauubusan ng gagawin. Kinabukasan ay ganoon na naman. Napipiko na siya. Mabilis tumakbo ang oras kapag ganoon. Para siyang hinahabol. Kaunting panahon na lamang at wala na silang oras upang makapag-usap. 2 araw bago matapos ang taping ng programa ay may mga dumating ng mas maraming crew. Abala na rin ang mga ito sa pagkuha ng interviews at dumating na rin si Abigail. Where the hell is your brother? He's in Manila. I'm afraid he won't be coming back anytime soon. Nanlata siya. Ganun na lang? Goodbye na walang formal na pamamaalam? Understood na ba yun? Bakit naman sadyang abala lang ito? Naisip niyang hindi niya kailangan mag-alala. Kapag natapos na ang taping ay maaari niyang tawagan ito. Mabilis lang naman itong puntahan. Baka pang nagkataon lang. Kailangan niyang asahan iyon para sa isang tulad nitong marami ring mamang inaasikaso. At least nalaman niyang wala siyang hihintayin. Nagkaroon ng kaunting piging sa pag-alis niya. Ang sabi ni Abigail ay kasama ni Nanay Ideng sa luluwas at ito ang tatanggap ng 1,000,000 pisong bigay ng network para sa mga ito. Ibinigay na sa kanya ang bag niya na naglalaman ng mga gamit niya. Kinukunan siya ng reaksyon ng kamera. For the show, she pretended she couldn't wait to go and get back her old life. Iyon nga lang, hindi niya sigurado kung may nakumbinsi siya sapagkat malayo na ron ang iniisip niya. Parang gusto pa niya magpaiwan kung hindi lamang nakasaad sa kontrata niya na kailangan niyang tapusin ang show, kabilang na roon ang selebrasyon at seremonya sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay chopper ang sinakyan niya pabalik sa Maynila. Nang makauwi siya ay nagkaroon lamang ng kaunting oras para makapagpahinga siya at pagkatapos ay kailangan na niyang dumalo sa selebrasyon. Ang kapatid niya ang escort niya. Panay ang tanong nito kung okay lang siya. Panay lang ang tango niya. Finally, they arrived in a hip bar. Doon nagaganap ang selebrasyon. Namumukadkad sa dami ng sponsors ang okasyon. Napakarami ring media personalities. Maging ang media mula sa ibang bansa ay naroroon. She was interviewed. There was a press con. Sa susunod na linggo na ipapalabas ang reality show. Na-edit na raw ang unang bahagi niyon. Kung bakit sa lahat ng iyon ay hindi niya makita ni si Abigail upang maitanong ang numero ng kapatid nito. Nang matapos ang press con, sa wakas ay nakita niya ang babae. Can I have his number? Sure. Ibinigay nga nito iyon sa kanya. But don't call him up. I think he's going to come. Ngunit pagod na siya sa lahat na nagtatanong sa kanya. Pagod na siya sa pagsalubong ng lahat sa kanya. Ay wala pa rin ang katangi-tanging taong hinihintay niyang makita. It was 12 midnight when she finally saw Mark. Mabibilis ang paghakbang niya upang marating kaagad ito. When she saw him, she wanted to slap him silly.
Ang reaksyon nito ay para sa isang taong nanliligaw lamang doon, bagaman kalmado ito. He was wearing a maroon shirt and comfy pants. Natuklasan niyang kahit ano pala ang isuot niya ay bagay na rin ito. Ang tanging gusto niyang gawin ng mga sandaling iyon ay yakapin ito ng mahigpit. Ang tanging pumipigil lamang sa kanya ay ang malamig na ekspresyon nito. "Aren't you gonna say anything, jerk?" "Congratulations." "That's it?" Tumawa ito ng mahina. "What else can I say?" "How about a plan?" Kumunot ang noon nito. "What plan?" "A plan about us. You friggin' idiot." "I don't have any plans. The thing ran its course. Should there be a plan?" God, he broke her heart with those words. Mabuti pang hindi na lamang niya nilapitan ito. Mabuti pang hindi na lamang ito nagpakita kaysa sa ganoon. The thing ran its course, ni hindi man lamang nito tinukoy ng maayos ang namagitan sa kanila. "We've been together for what? Less than a month, and you're talking about plans? I'm sorry, Tara. I don't have plans." "Fine. I don't have plans either. I just thought we could go on with the thing as it was very enjoyable." Bago pa makapagsalita uli ito ay tumalikod na siya. So much for plans, so much for wanting, and so much for waiting to talk to him so that everything would be in order. Everything was in order. Inilagay na nito sa dapat kalagyan ng lahat. Inilagay nito ang thing na iyon sa basurahan. Kung alam lang nitong mahalagang mahalaga sa kanya ang thing na iyon, hindi niya sinadya, hindi niya pinlano, hindi niya ginusto, pero iyon ang nadarama niya. She fell in love with the brute but he had no plans about them. Kung igigiit niya ang gusto niya, ay siya rin ang aasa sa wala. Nagpaalam na siya sa lahat. Sinabing pagod na siya. Hindi na hinanap ng mga mata niya si Mark. What the hell for? Nang makauwi siya sa bahay ay nahiga kaagad siya. She wanted to sleep, just relax her mind, but she couldn't. Umaga na rin yata siya nakatulog. Ang akala niya, pagising niya, kahit paano ay maiibsa ng sama ng loob niya. Pero naroroon pa rin iyon. Pilit na lamang niyan tinandaan ang mga sinabi ni Mark. Maaaring may mapulot siya sa words of wisdom nito. Wala pang isang buwan, anong inaasahan niya? Tama ito, tamang-tama. Ang kailangan niyang gawin ay ipagpatuloy ang nakasanayan niyang buhay. Wala naman siyang ibang pagpipilian. Bakit iibahin niya iyon, gayong iyon naman ang unang plano? May mga darating na offers. Halos nasisiguro na niyang babaha ang endorsements. She would find new things to do. She would be busy. What the hell did she need a ranch guy for? What's the matter, Tara? Napahiya siya sa mga kasamahan niya. Siya lamang ang parating sablay sa ensayo. Nakakailang ulit na sila. Hindi pa nangyayari ang ganon sa kanila. Kapang-kapanan nila ang bawat kanta. They had been playing the same songs for years now. Kung mayroon man silang bagong kanta, ay hindi rin tumatagal ng ganoon ang pag-eensayo. I'm sorry, I'm just not feeling well. You haven't been feeling well ever since you left the ranch. Are you watching the show? Your show? Ani Wendy. Umiling siya. Ayaw na niyang maalala ang palabas na iyon sapagkat naaalala lang niya si Mark. Well, it's quite obvious you fell in love with the hunk. I did not. He's a jerk. Iniwan ka? Feeling lang ang nangyari? Yeah, something like that. Well, date men. Don't worry, you'll get over him soon enough. Ano pa ba nga asahan niyang payo mula kay Wendy kundi iyon? Hindi na uubusan ng kadate ang babaeng ito. Did you talk to him? Hirit naman ni River. Yeah, and he said the thing ran its course. Asshole? Jerk! Iyon ang reaksyon ng mga ito at hindi niya masisisi ang mga ito. Tinapos na lang nila ang practice.
Ang sabi ni Wendy ay susunduin siya nito sa bahay niya mamayang gabi upang lumabas sila. May double date out sila. Pinagbigyan na lamang niya ito. Baka mamaya ay umubra naman. Bandang 7:00 ng gabi nang may kumatok sa kanyang pinto. Nang buksan niya iyon ay si Mark ang tumambad sa kanya. "What do you want?" tanong niya rito. It was a wonder she was not stuttering. Ang puso niya ay ganun na lamang ang pagsasal. "I just dropped by to say hi and have coffee with you." Iyon lamang at siniil na nito ng halik ang mga labi niya. Mainit kaagad ang naging pagtugon niya rito. Kahit galit siya rito ay gusto niyang madama ang mga labi nito sa kanya. Mas matindi kaysa sa galit at inis niya ang pangungulila niya sa lalaking ito. Sa nakalipas na ilang araw ay ilang ulit niyang ginustong bumalik sa rancho para lamang makasama uli ito. Kahit magkwentuhan lang sila ay okay na sa kanya. That was how much she missed him. Siyempre sinasabi ng isip niya na mali iyon, pero mahirap na hindi pagbigyan ng damdamin niya. This was the first time she had ever felt this way for someone. It was so strong. It was hard to fight it off. Mas madaling magbigay na lamang siya ng sigaw ng damdamin niya. "You missed me, didn't you?" "Very much so." "Oh Mark," siya na ang humalik dito. Sapat na ang pag-amin nito para mabura ang lahat ng hinanakit niya rito. At ang halikan nila ay nauwi sa kanyang silid. Hinayaan niyan saliksikin uli nila ang isa't isa. As she was coming down from her intense orgasm, her cellphone rang. "Damn!" Si Wendy ang tumatawag. Nalimutin niyang may lakad nga pala sila. Sinagot niya ang tawag. Ang sabi nito ay paalis na raw ito sa bahay nito. Daraanan na raw siya nito kaya kailangang ready na siya. "I can't go," aniya. "Why not?" "Because I'm doing something." "Fine, don't go but we're coming over. Me, my date and yours." Nawala na ito sa linya. Tinangka niyang tawagan uli ito ngunit hindi na nito sinagot ang tawag niya. Maya-maya ay naka-off na ang cellphone nito. Tinatansya niya ang oras. Sa palagay niya ay 15 minuto na lamang at darating na mga ito. Kilala niya si Wendy. Kung ano ang maisipan nito ay siyang ginagawa. "You have to leave," anya kay Mark. "What?" "I have a date, sort of. It's a long story. I will call you up." Ngumiti ito. "No need." "Please, don't do this, Mark." "Do what?" "This is why I'm here, Tara. You are very low maintenance. You're exactly what I need. Every time I would come here in Manila, I can drop by and we can have coffee together." Asshole, jerk, bastard. Sa dami ng gusto niyang sabihin, ni isa ay walang matumawi sa labi niya. Nakamasid na lamang siya habang nagbibihis ito. Gigil na gigil siya. Inilagay niya sa likuran ng kanyang kamao sapagkat nakikita niyang nanginginig iyon. "Oh please, take your time," sarkastikong sabi niya. "My date will be here anytime." Parang nananadya pang hindi muna nito sinuot ang damit. Boxer shorts lamang ang isinuot nito at humiga ito sa kama. "Maybe I can wait till your date is over. Your bed is comfortable enough. I'll be waiting here, babe." Pinagdadampot niya mga damit nito. Saka walang salitang lumabas ng silid. Ibinato niya sa unang palapag ang mga damit. Magpapasalamat pa nga itong hindi niya labas ng bintana ibinato ang lahat ng iyon. "Run along now." "Aren't you going to dress me up? You love doing that, just as much as I love stripping you naked." "My date is coming. I don't want him to see a naked guy in my house. That would make a very bad impression." Nakangising nagtungo ito sa sala at habang nakatingin sa kanya ay nagsuot ng damit ito. "Just call me up when you need me again, okay, baby? I will be here as soon as I can. You're worth the trip."
Hindi na niya hinintay pang marinig ang ibang sasabihin nito. Alam nito kung nasa ng pinto. Umalis itong mag-isa. Nagbihis na rin siya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.